Yan po ang pinakahuling pakikipaglaban natin. You know, when you put everything into the hands of God. Because if you cannot win, all right, let God do it. Oh, kasi ang problema natin, hindi tayo natututong ibigay sa Panginoon ang laban. No. Ibigay natin sa Panginoon ang laban. All right? So if you have your Bibles now, let's all stand together and let us open our Bibles in the book of Luke. The book of Luke chapter 1. If you have your Bibles, you open it to the New Testament, Matthew, Mark, Luke. That's the third book of, or in the New Testament. Luke chapter 1. We'll begin reading from verse number 28, or I will begin reading from verse number 28. Abang sinusubaybayan niyo po, mga kapatid, at babasahin ko po yan hanggang verse number 38. Some of you know the story of Mary. This morning, I'm going to talk to you about the blessed woman. Mary, the blessed woman. Now, but the title of this message is, Blessed art thou among women. Blessed art thou among women. Then I'll give you some reasons, just 3 reasons, and it will be dismissed. 3 reasons why the Bible or the angel said to Mary, Blessed art thou among women. What makes her blessed? Okay? So, atin pong pag-aaralan po yun ngayon. Verse number 28. If you are with me, say aloud, Amen. Alright, para po maging maliwanag lamang po sa inyo, simulan na lang natin sa verse number 26. Okay? So, ilagay natin sa verse number 26 dyan sa screen. Kaya yung mga walang Bibles, ay bibigyan po namin kayo ng verses or yung mga verses lalagay po namin sa screen para nababasa niyo po. Alright? Now, in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. Okay? So, alam niyo na ngayon kung nasaan yung Nazareth. Okay? 27. To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. 28. And the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee. I would like you to underline that phrase, the Lord is with thee, because I'm going back to that phrase later on. Verse number 29. All right, the Lord is with thee, blessed art thou among women. 29, and when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind that what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth his son, and shall call his name Jesus. And he shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel said, or answered, and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her, who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. All right, what an answer, kapatid. Be it unto me. Be it
unto me. So this morning, again, I'm going to talk to you about blessed art thou among women. Alright, tayo po muna sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa binigay niyo po sa aming panahon na kami po ay mag-aral ng iyong salita. Thank you for this day to celebrate the Mother's Day. Thank you for the mothers who are here this morning. Thank you, O God, for giving us mothers. Thank you sa mga mothers, Panginoon, na siyang nagtiyaga sa mga bata, nagtiyaga sa amin. Lahat po kami ay nanggaling sa isang ina. And I pray, Father, please bless this message and encourage the mothers to do their job, O God. At nawa ay ma-feel nila ngayon na magpasalamat po sila sa inyo na ginawa nila ang kanilang tungkulin bilang isang ina. Thank you, O God, and please make me a blessing to your people this morning. In Jesus' name I pray, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, I know medyo iba na naman yung init ngayon, but ako'y naniniwala na pagka maayos ang ating kaisipan, let's just focus your attention here and take advantage of the Word of God that you're about to hear. Okay? Now, you know this story. Is everybody listening now? Dito na po tayo lahat nakatingin. Alam po natin yung kasaysayan na ito po yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. But first, ang gusto kong matuon sa inyo, kapatid, this morning, I'm going to focus on mothers and those who are the young ladies na patungo kayo sa pagiging nanay. Okay? Patungo kayo sa pagiging nanay. Ibigay muna natin ito sa mga kababaihan sa araw na ito. Okay? And ako'y naniniwala na tayo rin po, kasi lahat naman po tayo nagaling sa kababaihan, nagaling po tayo sa ina. Walang naging tao na namubuhay dito sa ibabaw ng lupang ito na hindi po nanggaling sa ina. Okay? Alright. So, nakita po natin dito mga kapatid, alam nyo, ang isang nanay na si Mary po ay isa lamang po rito mga kapatid na teenager. Now, according to the history of the betrothal stage, ibig sabihin kung paano iminamatch, kung paano po nag-aasawa yung mga babae noong araw sa kapanahunan ng mga Hudyo. Now, sa custom po ng mga Hudyo noong araw mga kapatid. Now, it starts from maybe 12 years old. Wala akong nakakaalam, wala akong nagbibigay. I searched a lot about this, mga kapatid, but this is in between 12 to 16 years old. So in other words, walang kaalam-alam po itong teenager na ito na si Mary about love life, about family, about bearing a child. Okay? Is everybody following me? Okay, so sundan yung mabuti mga kapatid. And then kaya makikita niyo po, noong si Mary, kinausap po siya ng angel mga kapatid. Right after that, mga kapatid, ay pumunta po siya, mga kapatid, kay Elizabeth, na by that time, si Elizabeth ay nasa sinapupunan niya na for 6 months si John the Baptist. Okay? Na parehas po sila na imposible na mag-bear ng child. Now, kay Elizabeth, imposible mag-bear siya ng child kasi sabi ng Biblia, she was stricken of age. In other words, matanda na po siya. By that time, she was around 60, something like that, na imposible na po na mag-bear ng child. But listen, it is God who's opening the womb of a woman. Ang Diyos ang nagbubukas ng womb, nagsinapupunan ng nanay. And then the second thing na imposible ito, mga kapatid, parehas po ito miracle birth. John the Baptist and the Lord Jesus Christ. Now, si Jesus Christ naman, ang sabi naman ni Mary, paano mangyari ito na ito po ay, ang sabi ni Mary, imposible na mangyari ito na wala naman akong katabing lalaki. In other words, hindi ho siya, she's just teenager, kapatid. Wala siyang alam tungkol sa bagay na ito. Wala siyang alam tungkol sa love life. Wala siyang kaalam-alam. You see, but listen, ang sabi sa kanya ng angel, napakaliwanag.
Blessed art thou among women. Why you're blessed? Imagine kung napakaraming babae, mga kapatid. Napakaraming babae, siya ang kinausap ng angel, siya ang pinili para mag-bear ng child. Para mula sa kanya lalabas ang isang tagapagligtas. These are all miracles. Just imagine, mga kapatid, ipapanganak niya ang isang tagapagligtas na isang araw maghahari, mga kapatid, sa buong, hindi lamang po sa mga Hudyos, but sa buong mundo, mga kapatid. You see, sometimes iniisip ng mga tao to ng mga cartoons, parang cartoons lamang. Pero ang totoo po, mga kapatid, physical na nakita ng napakaraming tao ito. You see, sabi ko nga, noong pagdating sa resurrection ng Panginoong Kristo na siya namatay, inilibing at muling nabuhay, siya ay may nakasaksi sa kanya at meron pong mga witnesses, and during the time na sinusulat ni Paul yung kwento na yon, meron pang mga nabubuhay para kung meron mang may doubt sa inyo, sabi niya pwede niyo silang tanungin. You see? Now, so here's the thing, imagine sa dami-dami ng mga kababaihan, si Mary po ang napili. Blessed art thou among women. So, the first thing na gusto kong makita dito, at pipresent ko lamang sa inyo, 3 bagay dito na naging mapalad, maging masaya si Mary. Sabi niya, ikaw ang pinakamapalad, ikaw ang pinakamasaya sa lahat ng mga kababaihan. Bakit? Anong nangyari? Alright? Una sa lahat, ikaw ang nakarinig ng unang announcement na galing sa langit. So the first thing here that you will notice, mga kapatid, is the announcement. The announcement. The second thing that you will notice in this story is the assignment. And the third thing, which is the last, is about the fulfillment. So we have 3 things, kapatid, na i-discuss po ngayon. At I'm watching the clock here, so pay attention na mabuti, mga kapatid. Maaaring hindi ko matapos ang lahat ng mga linya na ito, mga kapatid, na aking in-outline dito. But listen, at least you pay attention. Okay? So sabi ng Biblia, sabi ng angel sa kanya, blessed art thou among women. You see, so the first one here is the announcement. Now, what is the best in his announcement? What is the best phrase in his announcement? Not just the blessed thou art, or blessed art thou among women. But notice what the Bible says here. The Lord is with thee. The Lord is with thee. Now, sa loob ng announcement na yon, nandun yung kataga, mga kapatid, that the Lord is with thee. Now, listen. Tignan po natin kung kailan nangyari yung announcement. Okay? Medyo talagang mainit po eh. Sabi ng Biblia, the Lord is with thee. Now, napapaloob doon sa announcement na yon, yung kataga na yon. And listen to what the Bible says. The Lord is with thee. Now, kailan po kinausap si Mary? That period within 12 to 16 years old. Now, I do not know. Honestly, I'm a pastor, nagsisearch po ako, hindi ko alam kung alin doon, nung maaaring siya ay nasa 14 or 15 or 13, but within that period, kapatid, nandoon siya kinausap ng angel. Kinausap siya na just through the angel. Now, notice what the Bible says. Bago pa ho siya magkaroon ng anak. Bago pa man, kasi after na magkaroon siya ng anak, nagsama na po sila ni Joseph. Now, gusto kong ipaalala sa mga first-time visitors po namin, hindi po si Mary mother of God. Siya ay mother ni Jesus. Sa pagkatao ni Jesus. Okay? In fact, you will notice, mga kapatid, that Mary was not a perfect person. Alright? Now, maaaring masasaktan kayo, sinasabi ko, mga kapatid, hindi siya perfecto, mga kapatid. But you listen to me now. Though she was not the perfect or a perfect person, but she was the right person for the job. All right, did you get that? All right, one more time in case you miss it, okay? Mary was not a perfect person,
but she was the right person to do the job. Okay? Now, listen, ang sabi ng Biblia rito, she was chosen by God. Listen, here's the thing, kapatid. Ang sabi ng Biblia, the Lord, yan ho ang pinakamaganda. The announcement. Ito po, sa una pa lamang, cut ko muna din saglit, at para makita po natin dito, bago siya nagkaroon ng asawa, bago siya nagkaroon ng anak, ang narinig niya muna ay tinig ng Diyos. Alright, in case you don't know that, in case na malayo pa ang inyong isipan, kapatid, hayaan yung ilapit ko kayo sa gusto kong marinig po ninyo. Alright, nagkaroon ng announcement galing sa langit, bago si Mary nagkaroon ng asawa, at bago siya nagkaroon ng anak. Alright, nakarinig siya ng announcement. In other words, kinausap muna siya ng Panginoon. Now here's the thing, kapatid, let me ask you a question. Sino sa mga nanay dito makakapagbigay ng testimony at makapag-testify, salamat sa Panginoon, na bago ako nakapag-asawa, kinausap ako ng Diyos. Bago ako nagkaroon ng anak, kinausap ako ng Diyos. Listen now, I'm trying to tell you that even the young people or young ladies this morning, in this auditorium this morning, na bago man lamang sana dumating ang punto na kayo makaisip na mag-aasawa at magkakaroon ng anak, listen, let God speak to you. You've got to hear first the announcement from heaven. You know what? I'm just telling you this kasi marami na po tayo ngayon, mga single mothers, grabe na ho ang paglaki ngayon, and they don't even care. Do you understand? Na maraming mga babae na ngayon, they don't care of their reputation anymore. Wala na, hindi na sila natatakot. Noong araw, sabi ko sa inyo, pagka sa probinsya, itanan yung babae, ang hirap makabalik sa pamilya nila. Bakit? Buong barangay naghihintay para patahin yung lagtanan. Ganon katindi ang reputation noong araw. Ingatan ang reputasyon ng mga babae. But you understand, do we still have that kind of fear today? That kind of sincerity or seriousness sa buhay ng pag-aasawa? Now, sa panahon po, listen, makita si Mary, bago siya nagkaroon ng anak, nakarinig siya ng announcement sa Panginoon. Bago siya nagkaroon ng Joseph, nakarinig siya ng announcement sa Panginoon. Let me ask you a question. Kayo nagpaplano na mag-asawa, kinakausap ba kayo ng Panginoon na kailangan nyo na? Kung meron man unang-unang nakakakita ng pangangailangan ng babae sa pag-aasawa, Panginoon. Kung sino man sa atin nagpaplano mag-asawa, kapatid, ang unang nakakaalam ng plano ay ang Diyos. Remember Adam, wala siyang kaplano-plano magkaroon ng Eve. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, it's not good for a man to be alone. See that? Sino ang nakakakita? Diyos. So you first, it would be better, mga kapatid. It would be better kapag unang nakapakinig tayo, kapag nagkaroon tayo ng plano, unang tatanungin ninyo, narinig ko na kaya yung tinig ng Diyos na nagsasabing kailangan mo na mag-asawa? Narinig mo na kaya ang tinig ng Diyos na nagsasabing kailangan mo na magkaroon ng anak? Well, I'm telling you ngayon, sabi ng iba, di ba hindi na ako mag-asawa, basta magkaanak lang ako. Kaya ngayon, nawawala na ho ngayon yung kaseryosohan sa pagpapakasal. May mga naririnig na po ako ngayon na ayaw na nilang magpakasal kasi sabi nila maghihiwalay din naman eh. So you imagine that na mas gugustuhin pa nila, mas iisipin pa nila kaagad ang paghihiwalay kaysa pagsasama na matagal. You see, this is really important, mga kapatid. Why is this so important? Why announcement is so important? Why announcement made Mary a blessed woman? Because the announcement is very important. Hello, mic test. The announcement is very important. God's will in your life is so important. You need to listen to God. You need to hear the voice of God, that God is with you. That God is speaking with you. Now listen to me now. Here's another praise in this.
Sabi ng Biblia, the Lord is with thee. What is in that announcement? The Lord is with thee. Now, listen now. Ang kagandahan, pag nakarinig na kayo ng announcement sa Panginoon, kasama rito. Pag ang Panginoon na nagsabi sa iyo, mag-asawa ka na, maaaring may takot ka. Hindi ko alam kung anong mangyayari dyan sa lalaki. Magandang lalaki yan, pero hindi ko alam, balang araw, baka magaling yung bumugbog. Maaaring ngayon, tignan mo, magandang lalaki yan, maganda, maputi, may forma siya, magandang lalaki siya, may sweldo siya, pero walang pakialam sa pamilya niya. Maaaring gano'n ang kalagayan niya, kaya maraming mga babae ngayon na ayaw na mas pipiliin na lamang nila maging single. Sabi nga ng iba, mas gugustuhin ko na lamang na mag-asam-asam akong mag-asawa kaysa mag-asam-asam ako na wawala ng asawa. Mukhang hindi niyo nakuha yun. But anyways, ang sinasabi ko mga kapatid, marami ngayon, natitignan mo lamang, akala mo talagang siya na. But kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kailangan natin ng announcement ng Panginoon. And the second thing, you've got to put this in your mind. Listen, if God speaks to you at sinabi ng Panginoon, kailangan mo na ngayon. Kailangan mo siya. Alright? Listen, ang pinakamaganda sa part na ito, sasabihin sa iyo ng Panginoon is, I am with you. I am with you. Sino sa ating kalagitnaan ngayon makapagsabi, Pastor, na ako'y nag-asawa, alam ko kasama ko ang Diyos. O gaano kaganda, young people, gaano kaganda na ikay mag-aasawa na sigurado mong kasama mo ang Diyos. Gaano kaganda na magsisimula ka mag-establish ng iyong pamilya na alam mong kasama mo ang Diyos. Huwag na sana mangyayari mga kapatid na magplano ka na makaisip ka lamang mag-aasawa na ako kasi may bahay na ako, may pera na ako, may trabaho na ako, may kotse na ako, pero wala kang Diyos. Ang pinakamaganda, kahit nagsisimula ka na mahirap, pero kapatid, hindi tatagal ang hirap mo kung kasama mo ang Diyos. Because the Bible says that God has the power to make you wealthy, to give you wealth. He's got the power to do that. You see, that's what the Bible says in the book of Deuteronomy, if you're familiar with that. Now listen, here's the thing, kapatid. May mga pagkakataon sa buhay natin, ngayong nandiyan na kayo sa ganyang klaseng buhay, listen now, you can still beg God to be with you. Maaring nung una, yan ang matinding pagkakamali ko, Pastor. Hindi ko inalintana, binaliwala ko ang presensya ng Diyos nung ako'y nag-asawa. Oh yeah, somebody in this auditorium this morning can testify. Hindi maganda ang buhay ko, Pastor. Hindi maganda, hindi ko alam kung saan kami makakarating. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magsasama ng aking asawa. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nung nakilala ko ang Panginoon at nakarating ako sa church na ito, nakarinig ako ng preaching ng salita ng Diyos. Nagsimula ng Diyos makipag-usap sa akin at nagsimula ang aming buhay sa pagre-raise ng aking pamilya. Nakasama ko na ang Diyos. Oh yeah, that's what you need. You understand why? Because maaari ngayon, meron ka mang irresponsableng asawa. Meron ka mang asawa na hindi mapalagay, na halos walang pakialam sa iyo, sa buhay may asawa, sa buhay pag-aasawa, at sa buhay pamilya. Pero nais kong sabihin sa inyo, you can bring him to God. You can call upon the name of the Lord, and He is there to rescue you. Because the promise is, I will never leave you, nor forsake you. Because God is with you. That's the good thing in the promise. Maaaring may anak ka ngayon na pasaway. Maaaring may anak ka ngayon na halos hindi mo makausap. Lango lagi sa alak, lango lagi sa drugs. Pinag-aaral mo, hindi nakatapos. Kapatid, remember, the Lord is with you. Just in case you're in doubt, just in case na hindi mo pa gaano kilala ang Panginoon, just go back to Genesis chapter 1, verse number 1. Okay? Ano sabi ng Biblia? In the beginning, God, what? Created the heaven and the earth. And then pag binasa niyo po yan ng tuloy-tuloy mga kapatid, the earth
was without what? Form and void. But God put them together and arranged everything. Now, bakit sinasabi ko ito, mga kapatid? Bakit binabanggit ko po ito? Because ang tinutukoy dito, mga kapatid, sa Luke chapter 1, the Lord is with thee. It's the same Lord that is in the very beginning, na kasama doon sa nagsabing, let us create. And in the beginning, God created the heaven and the earth. The God there is in plural form. It means, nandoon yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then the Bible says, the earth that was created was without form and void. Listen, sinasabi ko yung lumikha ng langit at lupa at yung nag-arrange sa mga kapatid, naglagay ng maayos na ngayon ay napakarami ng tourist spot sa buong mundo na ito, mga kapatid. Kaya mga tao pupunta sa iba't ibang lugar para lamang makita ang mga gandang creation ng Panginoon. Listen, yung lumikha niyan, yan yung kasama sa announcement na sabi, the Lord is with thee. Kung kaya niyang ayusin at pagandahin ang mundo na nilikha na wala pang form nung araw, kaya niyang ayusin ang buhay ng tao. Kaya niyang ayusin ang buhay ng tao. Kaya niyang ayusin ang buhay ng anak mo. Kaya niyang ayusin ang buhay ng asawa mong irresponsable. Kaya niyang ayusin ang pamilya mo na halos mamabreak na halos magkalat na halos sirain na ng dyablo, mga kapatid. Kaya niyang ayusin. Kung naayos niya ang buong mundo, ang kailangan lang po natin muli ay sabihin sa Kanya, oh God, please, intervene. Muli, imbitahin natin ang Diyos na makialam sa ating pamilya. Muli, naimbitahin natin ang Diyos na makialam sa ating asawa, sa ating mga anak, upang ang ating pamilya ay muling mabuo at muling makapag-raise tayo ng isang makadiyos na pamilya. Tandaan po natin, walang makadiyos na bayan kung walang makadiyos na pamilya. A godly country, there, the godly starts from godly family. Ulitin ko po, a godly country starts from a godly family. Wala hong godly country, mga kapatid, kung walang godly family. Listen, here's the thing. The announcement is very good. The Lord is with thee. The creator of the universe is with thee. The one who formed the earth is with thee. Lahat, mga kapatid, na nag-arrange ng mundong ito ay kasama mo. How about it this morning? Bakit hindi po natin muli imbitahin? Kung tayo man, kaya mapalad si Mary, kaya masaya si Mary doon sa announcement, mga kapatid, sapagkat alam niya na kinausap siya ng Diyos bago mangyari ang lahat. Listen to her testimony. I don't know about this. Wala akong alam tungkol sa bagay nito. Wala akong alam tungkol sa mga pangyayaring ito. Wala akong alam tungkol kung paano mangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Pero isa lamang ang alam niya. The Lord is with thee. Now you will notice, mga kapatid, na napakadelikado itong mangyayari sa kanya. Sapagkat in the Jewish law, back in those days, kapatid, hindi ho madali ang magkaroon ka ng anak na wala kang asawa. It will cost your life. But you remember yung nahuli po, mga kapatid, na nangangalo niya? Di ba? Anong ginawa? They dragged her saan? Sa street at doon siya pinagbabato. You see that? Doon siya inaccused, doon siya babatuhin. Buti na lamang dumating ang Panginoong Jesucristo. So you remember that? All right. Now listen. Bakit, mga kapatid? So ang ginawa ni Mary, pumunta siya doon sa nag-a-announce na nagsasabi, back in those days, remember Zacharias, who was he? A high priest. Yung high priest, mga kapatid, ang trabaho niya nung araw, back in the old days, kapatid, pagka ang tao may sakit na
leprosy, pupunta siya sa high priest. At susuriin niya na high priest. At pagka sinuri yan ng high priest na patunayan na siya ay may ketong, sisigaw na yung high priest ngayon, sasabihin niya, unclean. Unclean. In other words, siya ngayon yung judge. Siya ngayon, sa kanya nakadetermine kung siya parurusahan o hindi parurusahan. Sa kanya nakadetermine kung siya ay clean or unclean. Okay? You understand? No wonder kung bakit si Mary pumunta po doon. And notice what the Bible says here. Lumapit siya doon at sinabi niya ang lahat ng mga bagay. Pero sinabi rin sa advice sa kanya, ang advice din sa kanya ni Elizabeth, possible na mangyari yan. Totoong mangyayari yan. Kung sinabi yan ng Panginoon, tinanggap ni Mary ang lahat. Tinanggap ni Mary. Bakit? Pumunta siya sa authority, kapatid. So lahat ng mga nangyaring ito, imposibleng mangyari sa kanya at napakahirap niyang tanggapin, pero isa lamang ho ang alam ni Mary. The Lord is with thee. May I say this sa mga mothers ngayon na maaaring, hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay ninyo ngayon, maaaring ngayon, nasa punto kayo ng kapighatian, nasa punto kayo ngayon ng paghihirap, bunga ng inyong anak na pasaway, bunga ng inyong mga asawang pasaway, bunga ng mga kapaligiran na pasaway, bunga ng kakulangan sa pangangailangan, bunga ng kawalan ng trabaho ng inyong mga asawa, whatever it is. But listen, kung lahat ay bumagsak na, lahat ay mawala na, listen, keep that one promise in the Bible. Keep that one promise in the announcement. What is that? The Lord is with thee. The Lord is with you. Second thing, here's what the Bible says. The Bible says, and the angel came unto her and said, Hail, hail, thou art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind, what manner of salutation is this? And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. You see that? Look at the assignment. What is in the assignment here, brethren? Now, you've got to believe that Mary has got to believe, mga kapatid, that she was the chosen woman for her child. She was the chosen mother for her child. And her child was a chosen son for her. Okay? Alright. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Okay? Kasi mahalaga po ito. Ulitin ko po. Kung niyo natatandaan. Okay? Mary was not a perfect mother. But she was the right mother for her son. Okay? Now listen, siya ang pinili ng Diyos. Okay? Para sa kanyang anak. At yung anak niya naman ay pinili ng Diyos para sa kanya. Si Mary ang tamang mother para kay Jesus. Alright? She's not perfect. Natandaan niyo mga kapatid. Ang patutuo niya na talaga hindi siya perfect, nang wala nga si Jesus eh. Okay, naalala nyo, nakauwi na po sila mga kapatid, nakabalik na po sila sa Nazareth, bumalik pa sila na Jerusalem kasi hinahanap nila ang Panginoon. Nandun si James, nandun yung isa pa niyang kapatid. Pero nawawala si Jesus. Okay, binalikan pa nila ang Panginoon sa Kristo at nakita pa nila on the third day. See that? Now listen, but the point here, kapatid, is this. Okay, remember the point number 1. The Lord is with thee, kasama sa announcement. Now, ito ngayon sa pangalawa, look at the assignment. Anong assignment, kapatid? Na kinakailangang alagaan niya, ito yung bata para sa iyo. Ikaw talaga yung mother para sa kanya. You see, now listen, kapatid,
ang pagiging nanay ay hindi aksidente. Maaari yung pangyayari ay aksidente, yung pagiging nanay ay hindi na aksidente. Sabi nila, aksidente lang yan kung bakit nagkaroon ng baby. Oh yeah, pero yung pagiging nanay ay hindi na ho aksidente. See? So makikita po natin dito mga kapatid, tandaan po natin, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na alagaan ang isang tagapagligtas. Now think about that. But listen, sinasabi ng Panginoon, I'm giving you a baby. I'm giving you a baby. And listen, you go back to the book of Psalm 127, mga kapatid, na sabi ng Biblia, yung mga bata ay pag-aari yan ng Diyos. Hindi yung pag-aari ng tao. You go back to the book of Jeremiah chapter 1 and verse number 5. Alam niyo ba mga kapatid, sa mga nanay na nandito ngayon, hindi ikaw ang unang nag-alaga ng iyong anak. Gusto niyong malaman kung sino ang unang nag-alaga ng iyong anak? You go back, you go to the book of Jeremiah chapter 1 verse number 5. You will find out, mga kapatid, na ang Diyos ang unang nag-alaga ng iyong anak. Now, alam ko mga kapatid, in Jeremiah chapter 1 verse number 5, ang tinutukoy po rito is Jeremiah. But listen, here's the thing. Kung nangyari yan kay Jeremiah at kung ginawa yan ng Panginoon kay Jeremiah, imposible kayang gawin ng Panginoon yan sa buhay mo. Kasi hindi po, sinasabi ko po sa inyo, maaaring aksidente. Yeah, aksidente sinasabi, sasamahan ko po kayo doon. Pero, nais kong sabihin sa inyo, kapatid, na yung pagkakaroon at pagiging nanay ay hindi na po yan aksidente. All right, let's make this clear. Jeremiah chapter 1, verse number 5. Here's what the Bible says. Before I formed thee in the belly, what? Who knows you better than your mother? Sino ho ang nakakakilala sa iyo na mas nakakakilala kaysa isang nanay? While you are in the belly. Okay? And then here's what the Bible says. And before thou camest forth out of the what? Womb, I sanctify thee. In other words, aking ka. May nakatalaga ako sa iyo. May plano ako sa iyo bago ka lumabas. So in other words, inalagaan ka na. Diyan pa lamang sa womb. Kung meron mang pinakamahirap, mga kapatid, na panahon ng pag-aalaga, yung nasa womb ka ng iyong ina, nung nasa sinapupunan tayo ng ating ina. And then he said, I ordained thee. God has a plan for you. God has a plan for you. You see, at hindi po evil, kundi good. Yan ang plano ng Diyos. And notice, kaya nga mga kapatid, mapapansin niyo po, ang plano ng Diyos ay napakaganda. So mapapansin niyo po dito mga kapatid, sabi ng Biblia rito, sa verse number 31, back in Luke chapter 1, verse number 31, don't miss it. Ang sabi ng Biblia, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a what? So did you notice that? Alam na ng Diyos kung ano ang lalabas. Hindi na nagkaroon ng chance si Mary na magkaroon ng gender party. Anong tawag doon? Gender reveal party. Yeah, huhulaan. Ano pa to? Lalaki o babae? Oh, it's a boy. It's a girl. Nawala na. She didn't even get a chance, kapatid, na magtanong kung anong ipapangalan niya sa kanyang anak. Do you understand this? Ang Diyos mismo ang nagbigay ng pangalan sa kanyang anak.
Sapagkat yan ay galing sa Diyos, alam ng Diyos na siya nag-aalaga, alam ng Diyos na siya ang nagbigay, siya rin ang magbibigay ng pangalan. So, she was really the chosen mother for her son. And your son is the chosen son for you. Kapatid, listen now. Maaring hindi man ho yan, maaring hindi mo yan magusto. Pero sa totoo lang ha, tingnan niyo mabuti. Is everybody listening? Sa totoo lang kapatid, para mapatunayan ko sa inyo na tama ang sinasabi ko sa inyo, subukan nyo na ipagpalit yung anak nyo sa iba. Pwede mo sabihin, hindi ito ang anak ko, hindi ito para sa akin. Subukan mo, palit muna tayo. Hindi ka papayag. You understand what I'm saying? Hindi ka papayag. Bagamat ang galing nating mag-alaga ng ibang bata, pero hindi ka pa rin papayag na ipagpalit yung anak mo sa ibang anak mo, sa ibang anak. Diba? Ang galing, maraming ganyan mga kapatid. Maraming mga nanay nang gagaling mag-advise sa ibang anak. Pinapakialaman natin yung anak ng iba. Pero nakakalimutan natin na may anak ka na yun dapat ang pagtuunan mo ng pansin. Pero ganun pa rin, kapatid, hindi mo pa rin ipagpapalit. Bakit? Ikaw talaga ang tinalaga ng Diyos. Assignment mo yan na alagaan mo ang iyong anak. Gaano man kasalbay ang iyong anak, may paraan pa rin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, okay, sabi mo sa Panginoon, Panginoon, yung sabi mong anak ko, binigay mo sa akin, abay pasaway. Pero sabi ng Panginoon, binibigyan kita ng anak. Yun ang anak mo, hindi yan perpekto na katulad mo. Okay? Maaaring magpasaway yan ng katulad din ng pagpapasaway mo dati. Alright? But, if you need me, call unto me, and I will answer thee. Ask, and it shall be given. Okay? Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na ibigay sa atin ang anumang pangailangan natin pagka tayo nangailangan basa. The point is, yung anak mo ngayon, yan talaga yun sa'yo. Did you get that? Yung anak mo. But listen to me now. Here's the thing. Lastly, okay? Let's try to take a look to the fulfillment. All right? Number one is the what? Announcement. The second is what? The assignment. You have an assignment na dapat mong gawin. Look at the fulfillment, kapatid. Look at the fulfillment here. In verse number 16 of chapter 2, let's go to chapter 2 na. Verse number 16. Okay, here's the thing na. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Alright, nandun talaga yung baby. Wala na, fulfilled na talaga. Nandun na. Kita mo na yung baby mga kapatid. But listen, hindi ho tumagal yung baby sa manger. Si Jesus ay hindi po nanatiling baby. Nakatulad din celebrate ng mga tao tuwing Christmas na si Jesus ay laging nasa manger. Hindi po palaging ganoon. Pero sabi ng Biblia, maliwanag po dito mga kapatid. Let's try to take a look in verse number 40. Alright? Here's the thing, verse number 40. Alright. And the child what? Grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. All right? You will also notice in verse number 52, hindi po nagwawakas dyan. Notice, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. Now, here's the thing. Makinig ka na mabuti. The last story of the childhood of the Lord Jesus Christ was when he was 12 years old. Okay? Makikita niyo po yan na nung inahanap na wawala na iwanan ni Mary at Joseph at ang nakasama lamang niya yung mga kapatid ni Jesus, sila James, ang makikita niyo lamang po mga kapatid,
Si Jesus, binalikan po nila sa Jerusalem. That was the last time, mga kapatid, na na-declare na ang Panginoong Kristo during His childhood. Okay? Now, after that, hindi nyo na wala nang maririnig. Wala na kayong makikita. And so the question is, anong nangyari? Nasaan ang Panginoong Kristo mula doon sa 12 years old niya? Kasi lumabas ang Panginoong Kristo nung nag-start na po siya ng kanyang ministry nung siya ay 30 years old na. So nasaan ang Panginoong Kristo sa span na yun, kapatid? Are you getting the point? Now, marami siyempre naghahaka-haka. Pero mga kapatid, para lamang makuha natin yun, napakasimple. Pumunta ka lamang sa dalawang verses na ito. Verse number 40 and then verse number 42. Ano sabi sa verse number 40? And the child what? Grew and waxed strong in the spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Here's the thing, kapatid. Kaya sinasabi ko ng fulfillment ito. Notice, don't miss this. Okay? So hindi mo na makita. Nasaan ang Panginoong Kristo? Mula 12 years old hanggang 30, nasaan siya? Yung span na yun, yung gitna na yun. Kapatid, isa lamang natitiyak ko. Pinapalaki siya at inaalagaan siya ng kanyang ina. Here's the text right here. Siya'y lumaki, and the Bible says here, naging strong siya spiritually. In other words, hindi siya naging carnal. Alright? Not only that, ang sabi ng Biblia, filled with what? Wisdom. Ay, may nagkarga sa kanya ng wisdom. So you understand, nasaan ang Panginoong Kristo? Nandun siya sa presensya ng kanyang nanay. Tinuturuan siya, mga kapatid. You understand, mga kapatid? Ang tanong ko ngayon, nasaan ang mga anak ninyo sa panahon na katulad nito? Sila ba'y nasa sinapupunan? Sila ba'y nasa presensya ng kanilang mga magulang? Nakakarinig ba sila ng counsel mula sa kanilang tatay, mula sa kanilang nanay? Listen, if you think you are a blessed woman, a blessed mother, you should be doing like this. Anong ginagawa mo? Pinupuno mo ng wisdom ang iyong anak. Alam niyo ba, mga kapatid, listen now. Maraming mga magulang ngayon na takot mapahiwalay ang kanilang mga anak sa kanila. Kaya nga minsan, mga kapatid, ang hindi natin nauunawaan, minsan hindi na po leadership ang nakikita sa atin, kundi manipulation na. Manipulation na. You see, takot sa sobrang takot natin. Bakit? Mas marami tayong palo kaysa na ilalagay nating wisdom sa ating mga anak. Listen to me. Listen to me. Here's what the Bible says. I believe in the arrangement of the Bible. Notice what the Bible says here, verse number 14. The child what? Grew. Okay. Paano na-grew yung bata? Spiritually strong. Paano mo siya malalaman spiritually strong? Filled with wisdom. Anong klaseng wisdom, kapatid? Kasi merong wisdom ng mundo at merong wisdom na from on high. Anong klaseng wisdom? Wisdom from God. Bakit? Paano ko nasabi? Just go back to the verse right there. And the grace of God was upon him. May nanay pa ba sa loob ng tahanan ngayon? O maraming mga nanay na lamang nasa loob ng tahanan, wala na tayong ibang ginawa kundi mag-complain. Pagod, laba, luto, linis. See? Nanay, huwag nating kakalimutan na kailangan ng anak ninyo higit sa lahat yung wisdom. Na pagka ang anak ninyo ay lumayo sa paningin ninyo at hindi na makikita ng inyong physical eyes, at least, meron siyang Diyos na kinatatakutan. And listen now,
Kapag ka umalis ang anak ninyo, kaya sabi ko nga po sa inyo, sino pa ngayon ang mga mothers, sino pa ngayon ang mga fathers na bago umalis ang inyong mga anak, bago dalhin sa school, kapatid, nananalangin muna kayo, oh Diyos, please. Take control of the reins of the minds of my children. Anong katatakutan pa natin sa anak natin kung nilagay na natin sa kamay ng Diyos? Kapatid, magtiwala ka sapagkat ang unang nag-alaga ng anak mo ay Diyos. Ngayon, kinakailangan lamang na alagaan mo siya at kung inalagaan mo siya, kapatid, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa inilagay mong salita ng Diyos sa Kanya sapagkat kung meron mang unang-unang nagmamahal sa iyong anak ay hindi ikaw, kundi ang Diyos. All you have to do is to allow Him to grow with the wisdom, filled with wisdom of God. And the last point of this is right here in verse number 49. You remember? When Mary and Joseph was worried about him, nung nawawala siya mga kapatid, hinanap sila at nasupungan siya sa templo. Notice what the Bible says here. Tingnan niyo mabuti. Verse number 49, and he said unto them, how is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business? Imagine, sa ganung klaseng gulang ng Panginoong Jesucristo, ginagawa niya na ang pinagagawa sa kanya ng kanyang tatay. Look at the fulfillment, kapatid. Ito yung mangyayari. Now, you listen to me now. I'm trying to close this message now. Okay? Nanay, kinakailangan gampanan mo. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na paniniwalaan mo na ikaw ang tamang nanay para sa iyong anak. At ang bata na yan, gaano man yan kalikot, gaano man yan kaproblema, sabihin mo ng problematic yan, sabihin mo ng he is the prodigal son or a prodigal daughter sa iyong tahanan, kapatid. Tandaan mo, siya pa rin ang tamang anak na inassign, na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At ikaw ay binigyan ng Panginoon ng assignment. But you listen to me now. If you will only do your job, look at the end right here. Mary has got a son. Nang sabi ng Biblia, he's doing his father's business. Mula sa kanyang womb, lumabas ang isang Savior. Mula sa kanyang womb, lumabas ang magpuproclaim ng liberty sa lahat po ng nasa bondage. Sa lahat ng broken-hearted, siya ang mag-fix. Now, do you understand, mga kapatid, na kung ang gagawin lamang ng mga nanay, listen, tignan po natin yung papel ninyo bilang nanay. Huwag niyong kakalimutan na kung gagampanan po ninyo ang inyong papel, ang inyong tungkulin bilang isang nanay, magkakaroon kayo ng anak na magiging blessing sa marami. Hindi lamang magiging blessing sa iyong pamilya, kundi magiging blessing sa iyong family, magiging blessing sa kapitbahay, magiging blessing sa kanyang eskwelahan, magiging blessing sa kanyang trabaho. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Habang nagkakaroon kami ng oral exam, tinatanong ko yung mga estudyante, paano naging blessing sa inyo ang subject ninyo? Alam mo, sabi nila sa akin, sinasagot nila ako, say, Pastor, I'm so blessed sa aming subject na ito sapagkat hindi lamang po ako nakinabang. Right now, ginagamit ko yung natutunan ko sa subject namin para mag-counsel ako sa mga pamilya, though I am not married yet, pero ang kina-counsel ko ay mga married na. And they're seeking my counsel kung anong gagawin sa asawa, anong gagawin sa kanilang pamilya. You just don't know. You just don't understand, kapatid, kung sino ang pinapalaki mo sa loob ng bahay mo. You just don't understand. Maaaring ngayon pinapalo mo yan, pero isang araw yung pinalo mo, kapatid, magiging blessing sa marami. Bakit? Nag-grew siya, lumaki siya na merong wisdom. Lumaki siya na hindi filled ng wisdom ng mundo at hindi siya carnal kundi spiritual. And you'll notice that he was doing
the things of God and not the things of this world. So listen, the announcement, ang sabi kay Mary, Mary, blessed art thou among women. Mapalad ka sa lahat ng mga kababaihan. Bakit? Napapaloob doon sa announcement, kapatid, kasama niya ang Diyos. Listen to me now, mga kababaihan. Ang pinakamaganda sa buhay ng mga babae, of course, hindi lang mga babae, sa bawat buhay natin, but particularly sa mga babae ngayon, sa mga singles, bago kayo mag-asawa, isipin niyo mabuti, kasama niyo ba ang Diyos? Minsan, mga kapatid, ang hinahanap nating kasama, ang hinahanap ninyong kasama ay yung masaya kayo. But listen, wala nang sasaya pa kung kasama mo ang Diyos. He can protect you, He can make you, He can bless you. He can bring you to where you belong. Listen, look at this. Mga nanay, kalimutan na po natin, sa halip na mag-complain, hanapin niyo yung kalooban ng Diyos sa buhay niyo ngayon. Hanapin niyo. Isipin niyo, I'm the right woman. I'm the right mother for my children. And they are my children. Sila ang binigay sa akin ng Panginoon. I'm the right mother. I'm not perfect, but I'm the right mother for this job. Listen. Look at the fulfillment. Saan mo dadalhin? May dinalhan. Saan nagwakas ang buhay ng Panginoong Kristo, kapatid? Now listen, you imagine, this is not a cartoon. Hindi po ito cartoon, kapatid, istoryang ito. Hindi tayo nagbabasa ng comics dito. Sabi ko nga, just imagine, kapatid, na nasa third person, third person pa lamang tayo. Tingnan nyo, galing sa Diyos, pag binasa mo ang 5 books of the Bible, first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sinong sumulat niyan? Si Moses. Si Moses personal na kinausap ng Diyos. Ngayon, binabasa na natin ang sinulat ni Moses. Pangatlo tayo. It's not a joke. Ngayon, pinag-uusapan natin ang kapanganakan ng Panginoon Kristo. Pinag-uusapan natin si Mary, kapatid. Hindi ka man si Mary. Pero pwede mong adapt kung ano nangyari kay Mary, pwede mangyari sa iyo sapagkat iisa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. You understand? Tinanggap ito ni Mary. Mapatid na sabi ni Mary, my soul that magnify the Lord, my Savior. Listen, saan makakarating ang anak natin? Ngayong ikaw ang nanay niya, anong fulfillment meron ang anak mo? Saan makakarating? Ngayon, inaalagaan niyo, mga kapatid. Pero sabi ng Biblia rito, yung children, yung batang hinaalagaan mo ngayon, yung batang nirarak mo ngayon, isang araw, lalaki yan. Pero lalaki kaya yan na spiritual or lalaking spoiled, carnal? Ano kayang ilalagay mo sa kanyang isipan? You see? Now listen to me now. Mothers, you should not spend your time in blogging. Sa halip na maging prayerful ka, nagiging vlogger ka. Wala nang ibang ginawa kundi mag-post ng mag-post ng mag-post ng mag-post ng mag-post. Post muna and then post. Yun ang trabaho ng isang vlogger, kapatid. Post and post. Tapos mamaya magtatanong ka, bakit nga ba? You tell me, bakit ba? So you understand what I'm saying? So sad, kapatid. Listen, mothers, may assignment ka. May assignment ka. May anak ka na inassign sa iyo ng Diyos, naalagaan mo, napapalakihin mo, at ang assignment mo, dapat ito ang nasa isip niya. Wisdom. Later on, makikita nyo, hinahanap mo ako.
Hindi ba ginagawa ko yung sinasabi mo? Wow! That is something. Ginagawa ko yung sinasabi nyo. Makakita ka ng mga bata na nasa labas, kahit na nasa labas sila, wala na sila sa paningin ng kanilang magulang, pero ginagawa nila ang sinabi ng kanilang mga magulang. What a great time. Great blessing for parents. Young people, huwag niyong kakalimutan sinabi ko. Let God speak to you. Before you get married, let God speak to you. Let God speak to you. Yan ang tanong niyo ngayon. Itong nararamdaman kong ito ngayon, Diyos kaya ang may sabi sa akin ito? Si Jesus kaya ang may sabi nito sa akin? O si Jesus na nasa mundong ito? I hope I'm clear. Para sa mga bisita po namin, ano man ang narinig nyo ngayon, ito yung kailangan ng ating pamilya. Itong kailangan ng ating anak. And the very first thing na dapat yung gawin is kayo mismo ay mag-establish ng magandang relasyon sa Panginoon. Mamaya, lalapitan kayo ng mga members ng church nito at meron lamang po silang ipapaliwanag sa inyo for few minutes kung paano sisimulan ang lahat ng mga bagay nito. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, marami po salamat sa mensahe. Kausapin niyo po ang bawat isa. Nawa po'y maging maliwanag ito sa isipan ng inyong mga anak. Nawa'y nakita po namin ang tatlong mahalagang bagay nito. The announcement, the assignment, and the fulfillment. Nawa po, Panginoon, ay makita po ng bawat isa ito at maging maliwanag po sa amin. Before we start anything in our life, O God, we must first hear you, hear your words, and speak to us. Please. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's come to God. Let's come to the Lord. Dakilang Diyos, muli po nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo na lumapit po sa inyo. Kausapin niyo po sila, O Diyos. Kayo po ang manguna sa bawat pamilya. Patuloy kami na mapag-establish sa godly family. Thank you, O God, for allowing us to hear this message this morning. In Jesus' name I pray. Amen.